So, dito tayo sa special crime investigation. So, itong special crime investigation is more on the techniques, di ba? Na ginagamit sa investigation, di ba? If i-compare natin ito sa fundamentals of investigation, more on the kukuan lang yung fundamentals of criminal investigation, more on the idea, di ba? Kailangan malaman mo ano ang idea ng investigation, ano ang mga concepts yung ginagamit. But itong special crime investigation is more on the actual na, di ba? Actual na paggamit sa mga techniques on how to investigate, di ba? The crimes, especially itong mga special laws, di ba? More on the special laws. One aspect of criminal investigation that involves inquiry on crimes punishable by the special laws. So, mga rape, di ba? Yung sa bomb, di ba? Sa terrorism. Ano yung mga procedures na gagamitin, di ba? In terms of may mga kwan mga bomba. So ano yung procedure na gagawin ng PNP personnel natin, di ba? So more on the techniques na itong special crime investigation. So ang kanyang TOS or yung table of specification is more on the application, di ba? More on the application and the analysis. So how does the criminal investigation begin? So paano makuha yung investigation? So if the police, yung natin, mga police is makare-receive ng report from a witness or mga concerned citizen about na ay may mga criminal incident. So dito mag-i-start yung criminal investigation, di ba? Kasi diyan na kayo mag-iimbestiga more on the interview, di ba? I-interview nyo yung mga details ng suspect, ng victim. So dito mag-i-start ang criminal investigation. So if ever may lalabas sa board exam, so na ano yung start ng criminal investigation. So ito, di ba? Once na maka-receive ng report ang police regarding the criminal incident, so diyan na mag-i-start yung investigation, di ba? Diyan na mag-i-start yung span of investigation, di ba? So is the beginning. The police receives a criminal complaint from a victim. So there is a spontaneous action by law enforcement units such as officers on patrol. For example, may mga na-respondiyan, yung mga nasa field, di ba? Yung mga patrol officer. So if ever may crime incident din na encounter sila, so dito din mag-start yung investigation. Then when a crime is committed and reaches the attention of the police, a quick investigation must begin. So like said kanina, in response to any criminal report or complaint, the police unit concerned must proceed to saan sila pupunta. Ever may incident na nalabas, diba? Or may report on regarding the crime incident. So, sa crime scene, diba? Kung saan nangyari. If ever itong mga incident na ito is homicide or physical injury or mga murder, diba? So proceed sila sa crime scene directly, diba? So ito yung pinakauna na trabaho ng law enforcement, diba? As a first responder sa crime incident. Bakit sila mag-respond? Diba? Para ma-preserve yung evidence. The earliest the police officer who arrives at the crime scene is called, anong tawag? Yung pinakauna na officer na makapunta sa area. Ano ang kanyan? Ano ang tawag sa kanya? So, ano ang kanyan sa kanya? Tawag. Ang tawag sa kanya is first responder. So, responder
Who is a first responder? So, sino itong first responder? Siya yung pinakauna na, di ba, mag-responde if ever may crime incident na nangyari, di ba? For the purpose of the preservation of the area, para hindi makontaminate yung evidence, di ba? Then, ma-maintain yung tinatawag nila na integrity sa mga ebidensya, di ba? Ano ba itong mga language? Hindi ako nakakaintindi ito ang Ilocos. Then, ano ang gagawin, di ba? Among the following, what should be the initial action of the first responder? Ano yung gagawin nila, di ba? Kung ito step by step procedure ito. Parating nalabas sa board exam itong step by step procedure, ano ang gagawin ng mga pulis if ever may crime na insidente, di ba? Nag-exist. So, more on the procedure. Ano ang kuha nila? Ano yung pinakaunang gawin nila? Search, di ba? Ano ba? Pinakaunang gagawin nila, if ever, di ba? Parati itong lalabas sa board exam. If ever may mga ano ba yan sa Tagalog? May mga ano yan? Mga biktima na nasugatan. Nasugatan. So ito yung pinakauna nila na i-rescue, di ba? So if ever, di ba? Ito yung pinakauna nila na i-rescue. Kasi more on sila. Saving lives. Kahit pa makuha niyang mga mga ebidensya. So hayaan mo na yung mga evidence, di ba? Ang importante is to save lives. Ito yung pinakauna na gagawin talaga ng mga first responder, di ba? Maraming lumalabas dito sa board exam itong ito. Question na ito. Ano yung uunahin ng police if ever may nasugatan diyan na baril or yung suspect na nag-i-invade ng arrest, di ba? Ano yung unahin mo? Or yung crime scene. So, pinakauna talaga is yung mga nasugatan, di ba? I-deliver mo sila sa ospital, the nearest hospital. Ito yung pinaka number one. Number one na gagawin mo. Then, basic guide for the first responder. Anong gawin nila? Proceed to the scene safely. Bakit may safely? Diba? I-secure nila ang kanilang sarili at yung mga kasama nila. Kasi may mga experience, may mga naitabo, sabi siya pa naitabo, or mga actual incident na nagpapanggap lang yung mga nagre-report na may crime incident sa area. But yung kwan nila is mga rebelde o na-ambush, di ba? So secure first, di ba? If ever ikaw ay yung ikaw yung first responder, i-secure mo yung sarili mo, di ba? I-verify muna yan sa mga mga intelligence if ever totoo ba talaga na may incident, di ba? So, may lumalabas din sa board exam na ganyan. Na mga question. Papipiliin ka ano yung gagawin mo. If ever may mga call for assistance or may crime incident, ano ang gagawin mo as a police officer? May mga choices doon. Secure mo muna yung sarili mo at mag-ask muna ng help sa intelligence para talaga malaman if ever totoo ba. Then may mga kwan doon. Pupunta ka agad. So yung pinaka-kwan mo, yung
yung pipiliin mo is i-secure mo yung sarili mo, di ba? At i-verify before proceeding sa area. So ito yung kwan dito. More on more on situational talaga yung CDI at LIA. Kasi it involves actual investigation, di ba? So hindi lang sa mga books, di ba? May kwan itong mga kwan Mga pulis kasi may kwan sila, may tinatawag na ano yan, discretion, di ba? May decision sila. If ever, ano yung gagawin nila, di ba? So ito yung tinatawag na discretion. Hindi pa binayaran. Hello? Preliminary na. If makapunta na kayo, then na-secure na yung sarili. Kwan talaga. Natutuwa talaga. Incident, render assistance to injured person. So ito yung pinaka-number 1. Deliver sa hospital or render assistance to injured person. Pan kayo ng first aid para masave yung lives. So ito yung so kung pagpipiliin kayo, ano yung unang gagawin nyo? Nakabukas pala yung kuan ni ma'am. Yung audio na. Kita mo na, kaya ko ba itong mamit ko pala. Namit ko pala yung mamit ko. So ito, render assistance to injured person. So may mga tanong sa exam situational, ano yung pinakaunang gagawin mo? Secure mo muna ang sarili mo. If na-secure na, render, di ba? Render assistance to injured person. Di ba? Ito yung pinaka number 1 na ipili nyo. Effect arrest of the criminal. If walang injured person, so maka-arrest na kayo. Di ba? If nandyan pa yung criminal. First things first, First things first. Itong preliminary talaga yung i-familiarize nyo. Di ba? If ever may matanong na situational, di ba? Na ganito. So, pinakauna talaga itong safety sa iyong sarili. Ikalawa, ang render assistance. If walang na-injured, di ba? Maka-arrest ka na ng kriminal. Effect arrest ka na ng kriminal. So, then locate and identify witnesses. So, sino yung mga witnesses na nandyan sa area? Kasi yung mga ibang witness is hindi nagko-cooperate, di ba? Kasi natatakot sila. So, ikaw yung mag-initiate on how to locate and identify witnesses. So, may mga talaga. May mga witnesses na hindi nagko-cooperate. So, ikaw mismo yung mag-initiate na ma-locate sila at ma-identify. Then, interview the victim. If yung victim is hindi pa injured, diba? Or yung mga witnesses para makakuha ka ng mga detalye. Detalye, sino yung suspect, di ba? Yung possible na suspect. Then, maintain the integrity of crime scene and protect the evidences. So, ito yung pinaka-importante, di ba? Bakit nagkakandak ng crime scene preservation, di ba? And investigation. Ito yung pinaka-importante. To maintain the integrity of the crime scene and evidences. Di ba? Kasi ito yung ito yung pinaka-bottom line sa criminal investigation. Di ba? To provide evidence of his guilt. Di ba? To provide evidence of the guilt of the suspect. So paano mo provide yung mga ebidensya na yung talaga yung suspect is nagkasala if ever wala na yung evidence, di ba? Wala na yung mga yung evidence is na contaminate na kasi hindi ka nagkordon. So
So, ito yung pinaka-importante. Maintain integrity of the crime scene. Then, interrogate the suspects if necessary, if may suspect na nakita. Diba? Interrogate yung suspect. Then, note conditions, events, and remarks. Ano yung weather conditions, saan na area. So, you take note. Di ba? Ito yung pinaka-importante kasi yung mind natin, di ba? Yung memory natin is nag-feel. Di ba? So, madali lang tayong makalimot sa mga nakaraan. Di ba? Especially itong mga nakaraan is kuan. So, note conditions. Importante itong mag-take note talaga. Diba? Then, arrange for the collection of evidence. Diba? Siyempre, if ever itong mga ebidensya na ito is dadalhin mo sa court, so i-arrange mo ito. Diba? At nakatabing lahat. Diba? Naka-label dapat. Naka-label. Diba? Dapat may label. May label para legal. Report the entire incident fully and accurately. So, may mga kanyan, may mga forms sa pag-report. Diba? Yung kauna dito is itong spot report. Diba? Ipagpunta ka sa area, yung pinakauna na gagawin is spot report. Kailangan hindi lang aabot ng 2 hours yung spot report. Kasi kukuhan nga, spot eh. Diba? At the time of the incident mismo na kuhan yung report. Nabuo. So, spot report. Then, yield responsibility to follow up investigator or superior officer. So, hindi pareho yung anong pabalik sa prelim? Naglalag? Ano ba? Hindi nyo makita yung presentation? Okay naman sa akin ah. Okay sa akin yung presentation. Baka sa internet nyo. Ha? Anong stay strong ka lang, sir? Is nila. Anong strong? Yung screenshot. Hindi ko kuwan yung is ang halos kadasan is sa narinig yun sa kuwan. Sa email. Ano yung is? Bakit may is? Sa email. Hindi ko alam anong ibig sabihin yan. Last skill. So ito ito yung pinaka-importante. Kailangan ma-familiarize niyo itong preliminary. Kasi lalabas sa exam na situational. Ano yung pinakauna, di ba? Ano yung uunahin mo? So, gaya ng sinabi ko kanina, pinakauna is secure yourself. Pinaka-importante sarili mo, di ba? Mahalin mo sarili mo. Paano pa mahalin ng iba, di ba? Diba? Secure yourself. Mahalin mo sarili mo. Huwag kang sugod ng sugod. Diba? Kung sugod ka ng sugod, ikaw yung mamamatay. Diba? Ikaw yung heartbreak. Ikaw yung broken-hearted. Kasi sugod ka ng sugod. Mahalin mo muna yung sarili mo. So, yan yung nasa preliminary, di ba? Secure yourself sa. Diba? If ever ma-secure mo na, tsaka na yung iba. Tsaka na yung iba. Di ba nandito, di ba? Assist the injured person. So, pag na-secure mo na sarili mo, minahal mo na sarili mo, saka na yung iba na i-secure mo. Parang hugot So, what is the primary duty? Pabalik na. What is the primary duty of the first responder upon arrival of the crime scene? So, sinabi ito kanina. So, according sa Rule 18,
sa PNP operational procedure, di ba? Ano yung kuha nila? Mas protect and secure the crime scene. So ito yung kuha talaga, protect and secure the crime scene. Nakabutang talaga, di ba? Oh. If ever may mga if ever lalabas sa board exam, ano yung nakalagay sa Rule 18 sa PNP operational procedure, kung ano yung pinakaunang gagawin sa area, sa crime scene. So protect and secure the crime scene. So ito yung nakalagay, nakuha talaga sa Rule 18. Oh, bibigay naman ako ng soft copy. Bakit hindi ba nababasa yung kuan ko, yung presentation ko? Hindi ba nababasa? So pinaka-importante din itong dying declaration, di ba? Sa law din ito, di ba? FR, first responder. FR. Shortcut lang, di ba? Pero kuan yan, first responder yan. Ganyan din yung kuan ko, yung kuan sa SS. Ano yan? SS sa ML. Bakit parating nagkuan siya ng SS? No, SS ka. So, hindi ko alam yan. No, SS. So, ito yan, FR, di ba? First responder. So, FR. First responder yan. Shortcut lang, di ba? Moodle na tayo ngayon eh. May shortcut na. Sa ML nga, may SS. O, di ba? So, dying declaration, pinaka-importante nito. Nasa batas din ito, di ba? Na magagamit mo yung statement ng tao na malapit ng mamatay. Dying declaration. So, you can use the statement na tinransfer sa'yo. Pero may requisite. So, more on ito, evidence sa law. So, that the death is imminent and the declarant is conscious of the fact. So, malapit na talaga siyang mamatay. At, alam niya, di ba? Na mamamatay na siya. Sabihin sa'yo na, sabihin mo kay sir na mahal ko siya. O, di ba? Ganyan? O, ganyan yung mga kwan. Alam na niya na malapit na siyang mamatay at conscious siya. Aware siya, mamamatay siya. So ito yung pinakaunang na requisite. Then that the declaration refers to the cause and surroundings of it. So itong declaration niya na sinabi sa iyo is di ba? Rini-refer bakit siya mamamatay. So for example, sino yung nagsaksak sa kanya, sino yung bumaril sa kanya. So, yan yung requisite, di ba? It refers to the cause and surrounding circumstances of such death. Bakit siya namatay? Sino yung pumatay? So, ito yung na evidence. Hindi relevant sa pagkamatay niya. So, kailangan relevant. Diba? It refers to the cause. Then, that the declaration relates to the facts that which the victim is competent to testify to. So, yung third requisite. Then, that the declaration is offered in a case wherein the declarant's death is the subject of the inquiry. For example, namatay na yon, kasi yung nagkuhan nabigay ng statement. So, magagamit niya ito if ever may ipa-file na case, di ba? Regarding sa kanyang pagkamatay. So, kung nalaman sino yung pumatay sa kanya, so magamit itong evidence na ito, itong dying declaration. So, hindi ito, itong dying declaration, exemption ito ng heresy rule, di ba? Kasi itong titawag niya na heresy or sa sa atin pa, mga marites lang, di ba? Wala, hindi accurate, di ba? Mga marites lang, heresy lang, di ba? Sabi-sabi lang, hindi accurate, hindi reliable. Galing lang sa mga marites. So, ito yung exception sa exception sa mga marites. Exception sa tawag dyan? Sa heresy rule, itong dying declaration. Pero,
may mga requisite siya para matawag as dying declaration at magamit as evidence in court. Then what should be the contents of the dying declaration? The data facts specifying that the following questions of evening date, identity of the assailant, then surrounding circumstances of the incident. Sino yung pumatay, di ba? Ito yung mga kanya, mga kailangan i-note if ever may dying declaration na, di ba? So pinaka-importante talaga na ikaw yung first responder, kailangan may may notebook ka, di ba? May notebook ka in case na may ganitong mga mangyayari, di ba? May bibigay ng dying declaration. So nakakuha na lahat, di ba? Nakalista na lahat sa notebook mo. Then what should the first responder, if first responder do to protect and secure the crime scene? Ang CS is crime scene. Hindi si Sariana. Crime scene. So, first, cordon the crime scene. Ito yung pinakaunang gagawin talaga. Cordon the crime scene. Ang tanong is, what should the first responder do to protect, para maprotektahan and secure the area? Hindi yung kanina na ano yung pinakauna gagawin mo, yung nakalagay sa preliminary. So ito, do to protect and secure the crime scene, di ba? So as kwan siya, naka-specify. So ano ang pinakaunang gawin? Cordon the crime scene with police line. So itong yellow line, di ba? If wala, gamit ka ng rope, straw, wood, or chain. So, or human, di ba? Mga tao. Pwede rin. If wala ka talagang makita ng mga rope, straw, di ba? So, pwede ang tao ang magkurdon, yung mga PNP. Di ba? Then, evacuate injured person to the nearest hospital. Prepare to take the dying declarations, yung sinabi ko kanina. Then, make note of names of possible witnesses or suspects. So, what should the first responder do to protect and secure the crime scene? Then, continuation. Prevent entry-exit of persons within the cordon area. If ever na-cordon na yung area, so i-prevent yung pag-entry, di ba? Sino yung makapasok at i-prevent din yung sino yung lalabas. Kasi for example, baka yung lalabas is yun talaga yung gumawa ng krimen. So, prevent entry and exit of persons within the cordon area. Sige, screenshot ko lang. Then, brief the IOC. Sino itong IOC? Investigator on case. Yeah? Hindi pareho ang investigator on case at yung FR or itong first responder. So, hindi sila pareho. Yung FR, ito sila yung nagre-responde. Di ba? Sila yung nagre-responde. Then, sila yung kadalasang mga patrol officer, di ba? Nasa line duty. So, ang investigator on case naman, nasa office lang, di ba? Naghahantay if ever may crime incident na i-respondihan nila. Di ba? Sila yung nag-aantay lang, di ba? So, investigator on case. Sila yung nagkakandak ng interview, di ba? Stay in the crime scene to assist the IOC. So, mag-assist lang itong mga first responder. Sila yung take-assist sa investigator on case. Diba? Kasi ang magkakandak ng investigation is itong investigator on case. Diba? Siya yung mag-interview, siya yung mag-gather ng data. So, investigator on case lahat. Diba? So, itong ang first responder, ang kanyang trabaho is secure lang ang area at i-assist ang investigator ng case. Pero may mga ibang pagkataon na yung
yung mga first responder is sila na mismo yung nagiging investigator ng case, di ba? Gaya ko, di ba? Kahit nung una, kahit ako lang yung nakaunang nakapunta dito sa area, ako yung naging investigator ng case. Mga yung mga senior officer. Anong tawag yan? Pakawi-kawi, di ba? Hindi parang takot sa responsibilidad. So, yung mga yung hindi talaga dapat IOC kasi hindi naka-schooling ng ano yan? Ng mga investigation course. So, siya na yung na-IOC, di ba? So, ito yung nangyayari talaga, di ba? Yung first responder naging IOC na. So, who is the IOC? Gaya ng sinabi ko kanina, siya yung nagkakandak ng investigation, di ba? Siya yung nagagather ng data, nag-interview ng witness, di ba? So, yung IOC. CSI naman tayo. Ano itong tinatawag nila na CSI? Crime Scene Investigation. The processing of recognizing, researching, collecting, preserving, documenting physical evidences and other essential evidence at the crime scene. So, ito yung trabaho ng ito ang CSI, Crime Scene Investigation, di ba? Recognize nimo yung evidence, i-search saan, then i-collect, i-preserve, di ba? Then documenting physical evidence. So, itong documenting more on photograph, di ba? Pag-photograph ka, pag-take note ka, so yan yung sa documenting. Then, the process of identifying and interviewing witnesses or victims. So, at the crime scene. So, including on the spot arrest of suspects if nandyan pa yung suspect. So, ito yung crime scene investigation. Then, what are the two primary objectives of the crime scene investigation? So, saan dito? Ano yung pinaka-objective ng crime scene investigation? Saan dito? So, ito yung pinaka-objective niya, di ba? Parang nakuha eh. Yung objective niya is to identify the responsible na the person, to process physical evidence, and to collect evidence. Di ba? So, dito ba? Parang na critical error. So, ang pinaka-objective niya is to process the physical evidence and to preserve the crime scene. Itong E and F. So, ito yung pinaka-objective niya. Sa CSI. Na mali lang yung presentation. Anong patience book? So, comprehensive inquiry of a crime by conducting systematic procedure. Conducting systematic procedure. So, ito na yung mga SOP, di ba? Mga SOP, standard operating procedure, ano ang gagawin, di ba? If ever by crime scene. Physical evidence, recovery, physical evidence, and testimonial evidence. Ano yung testimonial evidence? Yung mga na-interview mo ng mga witness, mga victim, or na-interview mo ba yung suspect. So, ito yung testimonial evidence. So, technically, when does the crime scene investigation commence or kailan siya mag-start? Na matawag na natin na start na yan ng CSI or crime scene investigation. Upon the arrival of the first responder in the crime scene, di ba? So,
Yan yung pinaka-start talaga ng CSI. How does CSI conclude? Paano matapos itong crime scene investigation? CSI concludes with the lifting of the security cordon. If ever i-lift na itong mga security cordon, so diyan na natatapos yung pag-iimbestiga, di ba? Sa area. So then kung ma-release na. So ito yung pinaka last talaga. Release of the crime scene. So if may lalabas sa board exam, paano matapos itong CSI? So if i-lift na yung security cordon, then na-release na ang crime scene. So ano itong kuan? Na-release na ang crime scene if ever na-turn over na sa ano yan, sa SOCO team leader yung mga evidence doon sa hindi. If ever na-turn over na sa SOCO team leader yung mga evidence, di ba? Na nanggaling sa investigator. So, diyan na yung pag-release ng crime scene. Di ba? So, di pareho yung investigator, yung IOC at yung SOCO team leader. Di ba? Magkaiba yan sila ng mga rule. Yung SOCO, itong SOCO team leader, ang kanyang rule is magsusupervise, di ba? On the preservation, paano ikuan yung area, ano yung i-search, di ba? So siya yung mag-supervise sa mga kanya, mga team, sa mga photographer, sa sketchers. Yan yung kanyang pinaka number 1 na trabaho. But itong CSI, itong IOC, siya yung nag-iimbestiga talaga, di ba? Sa kanya ibibigay yung mga nakita ng mga evidence. So, CSI is done by a group of trained PNP personnel called SOCO team. So, the scene of the crime operation, the team. So, sila yung mga trained PNP personnel, di ba? Na magkakandak ng crime scene investigation. So, itong CSI, hindi talaga siya, technically speaking, hindi siya investigation, di ba? Nagpe-preserve lang sila. So, CSI lang ang tawag. But hindi talaga siya more on investigation kasi yung magkakandak ng investigation is yung IOC or investigator on case. Yung ang trabaho nitong ng PNP personnel ng SOCO is to preserve lang, diba? To preserve the evidence by conducting procedures, diba? So ito yung trabaho ng SOCO din. So kailan tatawagin ang SOCO, diba? May mga instances na hindi na kailangan ang SOCO team. Bakit? Di ba? May mga instances na yung IOC lang yang nandyan. So, kailan tawagin? Siya sa Tagalog. Ang tanong, kailan tatawagin yung SOCO? Diba? Tatawagin ang SOCO if ever may mga evidences na kailangan, di ba? Kailangan i-preserve. May dugo diyan, di ba? Oh. Murder case, di ba? If may mga kailangan i-preserve. Pero if walang kailangan i-preserve, for example, walang tao na namatay, walang dugo, di ba? Walang seminal fluid, so hindi na kailangan ang SOCO, di ba? So yung IOC lang ang nandiyan sa crime scene. For example, anong example yan? Example? Sa robbery incident na walang evidence or walang fingerprints na makita. So hindi na kailangan ang kanyan. Hindi na kailangan ang PNP Crime Laboratory Group or itong SOCO, di ba? Yung IOC lang, di ba?
Kasi walang kwan eh. Walang physical evidence na kailangan i-preserve. So ano pang trabaho ng suko, di ba? So, kailangan lang yung PNP Crime Laboratory, if ever, may mga evidences na i-preserve. May dugo, may taong namatay, may seminal fluid, may fingerprints, di ba? Na i-lift. Yan yung panang suko. But if wala, so yung IOC lang, di ba? Yung IOC lang yung mag-investigate sa area. Understand ba? Baka lalabas ito sa balik exam eh. Ano yung trabaho ng suko? If either by robbery incident, di ba? Example, may robbery incident na nangyari na walang mga physical evidence na nakita, di ba? Kasi ito, situational. If ever walang fingerprints na nandyan, walang dugo na nakita, di ba? So hindi na kailangan ang suko, di ba? Kasi itong suko, yung kanya is to preserve evidence lang. Para makuha siya. Ano yan? Ma-identify if ever ang dugo is sa tao ba talaga. So, ganyan yung trabaho sa suko. More on scientific, di ba? Scientific procedure para ma-preserve yung mga ebidensya. But if walang ebidensya na dapat i-preserve, so hindi kailangan ng suko. Yan lang yung kanya. If ever may lalabas sa exam, hindi na kailangan ang suko. If walang i-preserve na evidence. So what is the standard composition of the suko team? May suko team leader, di ba? Driver, evidence, ang driver or also known as evidence custodian. So kuha lang sila, isa lang sila, di ba? Then specialist or the technicians. So itong mga specialist, ito yung mga photographer, measurer, fingerprint expert, forensic na chemist, firearm examiner, and the legal officer. So ito yung mga specialist. Ito yung suko composition. Isang team leader, isang evidence custodian, at mga specialist. Bakit kailangan ang itong kwan? Bakit kailangan evidence custodian? Ya? Kailangan at importante ang evidence custodian kasi siya yung dadala ng mga evidence, di ba? Nasasagol na ko na yung mga Bisaya at Tagalog. So, sila yung dumadala ng mga evidence, di ba? So, sila yung nag-maintain ng ano yan? Ng chain of custody, di ba? Para yung integrity ng evidence is ma-maintain at magamit as evidence in court. So, pinaka-importante talaga itong evidence custodian. Then, suko team leader, photographer, ito yung mga kanya, structure. Medico-legal examiner, sketcher, so alam naman ito ha, forensic chemist, firearm examiner, and fingerprint expert. So, ito yung structure ng suko. Maniniyot, sabi siya. Sabi siya pa, maniniyot, di ba? Ang photographer. Professional na maniniyot. Di ba? Maniniyot. Then, pinakalas din ang, di ba? Gaya ni sabi ko, evidence custodian ang pinakalas, di ba? From photographer ng area, di ba? Medical legal examiner, magdidetermine siya if ever yung victim is patay na. Tawag yun, lang na tawag ng maniniyot. Alam niyo ba yung maniniyot sa Bisaya? Yung maniniyot is photographer. May kuan din, may term din na iyot. ano may iyot sa Bisaya? Yung mga kuan lang, yung mga Bisaya lang yung mga nakaalam niyan. So, maniniyot, iba yung maniniyot at iyot. Di ba? Tuktok sir. So, kami lang yung nakaintindi niyan, di ba? Yung tuktok yung iyot. So, ito
pinaka-last yung evidence custodian or driver. Kasi sila yung tumatanggap ng mga evidence, di ba? Pinaka-importante din sila kasi para ma-maintain yung chain of custody na tinatawag. Ang chain the chain of custody importante kasi mini-maintain nito ang integrity, di ba? Kung talagang yung ebidensya is nanggaling ba talaga sa crime scene, di ba? Ito yung integrity para ma-present sa court. So, pinaka-importante itong evidence custody na. May mga pala dito, mga Bisaya, Bisayang bisdak. Bisdak. Who among the specialists has the authority to inform the IOC about the death of any victim? So, sino dito yung may authority ma-inform yung investigator on case na yung biktima is patay na? Sino? None of this. Bakit? Sino ba yung may authority? Yeah? So, hindi basta-basta ang investigator on case yung mag-determine if yung biktima is patay na. So, sino? Doktor? yung medico-legal, di ba? Ikaw nito medico-legal yung authorized, di ba? Na magde-determine if yung suspect is namatay na. So, hindi yung lang, hindi yung fingerprint expert ba, videographer, or UC, di ba? So, medico-legal, di ba? Medico-legal yung authorized dyan. Kaya sila ang may skills dyan na malaman kung totoong patay na. Di ba? So, medico-legal. So, kung walang medico-legal, none of this. So, among the specialists, who among the specialists should be the last person to enter the crime and perform his function? Sino? So, sino dito? Fingerprint expert ba? Ballistician ba? Sketcher, cardiologist, o photographer? Sino yung pinakalas? Who among the specialists should be the last person to enter the crime scene and perform his function? So, perform his function. Siya yung pinakalas na mag-enter, di ba? Yung fingerprint expert. Bakit? Di ba? Bakit yung fingerprint expert? Kasi yung fingerprint expert, sila yung nag-relief ng mga fingerprints sa mga patay na tao na nandyan sa area. Di ba? So sila yung pinakalas talaga. Bakit? Kasi kung if ever sila yung nakauna, yung ebidensya is hindi na na-photograph, di ba? Hindi na document, hindi na measure, hindi na na-sketch, di ba? So yung ebidensya is nakuha na contaminate na, di ba? So hindi na nakuha yung mga blood. So sila talaga yung pinakalas, yung fingerprint expert. Kasi gagalawin nila yung gagalawin nila yung mga biktima. Diba? Kasi i-lift nila yung fingerprints. Kuha sila ng fingerprint. So sila talaga yung pinakalas. Para hindi makuha yung evidence, ma-contaminate. Diba? So baka labas ito magsama. Then, the FBI has 11 stages of CSI. May 11 stages sila. And they call this as the crime scene administration procedure. The PNP has 7 stages of CSI and they call it, ano yung kwan? Crime scene response procedures. Kung sa FBI, ang kwan nila is crime scene administration procedure. Dito sa atin, sa PNP is crime scene response procedures. So, nakalagay yan sa SOP, Standard Operating Procedure. Di ba? What is the last stage in the FBI approach of CSI? So, ano yung pinakalas nila na approach? Diba? Stages of CSI, American, preliminary, pari-pariyo din sa atin. Diba? So, pinakalas nila na approach is, ano?
conduct final survey. Di ba? Then, yung last is release the crime scene. Pareho din sa atin, di ba? Pagkatapos ng final survey, i-ikuan nila yung area, di ba? I-release na, di ba? So ito yung kanya. Release the crime scene, di ba? Pinaka last itong release. Kasi dito natin malalaman sino yung pinaka last, di ba? Na ano yan? Ano sa Tagalog yan? Yung pinaka last na nagawid, sa Bisaya pa nagawid. Ano yan? Paano ko? Siya yung nagawid sa evidence, di ba? Bisaya pa nagawid. Ano ba Tagalog nagawid? Lumakap. Siya yung sa English lang. Siya yung nakakustody, di ba? Nag-uwi. Nag-uwi. Hindi din nag-uwi, di ba? Siya yung nasa kanya yung custody ng evidence. English lang tayo, di ba? Nasa kanya yung custody ng evidence. So, diyan natin malaman sino yung nagdala. Nagdala. Sagol-sagol na itong Bisaya, Tagalog ko eh. So, pinaka-importante itong release of the crime scene kasi malalaman natin sino yung nagdala, di ba, ng evidence. Diba? Dito natin makikita yung ano yung tawag yan? Chain of custody. Yes, Bisaya ako. Bisdak ako bisdak. So, sa PNP, kuwan din, di ba? Ganito din, di ba? Briefing, initiation of the preliminary survey, i-search nila ano yung mga ebidensya na ikukulik nila. Di ba? Ano ba itong mga language? Ito, itawitam. Sa kwan ba ito? Sa Ilocos? Hindi rin ako nakakuha ng Ilocos. Then, conduct of interview, preparation of the narrative report, then search ka, search siya, di ba? I-search mo muna. Mag-search ka muna sino yung karapat-dapat. Karapat-dapat na maging evidence, di ba? I-search mo muna sino yung karapat-dapat maging evidence, hindi yung karapat-dapat sa sarili mo. Karapat-dapat na maging evidence. Then, pag ma-search na, di ba? Pag ma-search na, documentary naman, di ba? Sketch, yung mga photograph, di ba? I-kuha na yung i-process. Then, mag-conduct ka ng final survey. Importante rin itong final survey. Bakit? Para malaman sino yung dapat balikan. Pag ma-search na, huwag mo nang pakawalan, di ba? Pag ma-search na, huwag mo nang pakawalan yung ebidensya, di ba? Then, final survey, bakit? Kuan yung final survey? Para malaman sino yung dapat balikan, di ba? Sino yung mga ex na dapat balikan? Hindi joke lang. Sino yung dapat balikan ng mga ebidensya, di ba? Na hindi mo nakita, di ba? So, pinaka-importante itong final survey para malaman natin sino yung dapat balikan ng mga evidence na hindi mo nakita. Diba? Wala nang bumalikan. So, dalawang tao na. Okay na yung grabe to si Mark Antonio. Okay na yung natikman nyo ang bawat isa. Wag naman. Bad yan. Diba? So, yan na. Final survey, pinaka-importante para malaman mo sino yung balikan, hindi yung maling tao, di ba? Balikan ng mga evidence na nakuhan mo na mismo, di ba? Na mismo ng mga ebidensya. Kasi tayo prone to human errors. May mga evidence na hindi na-search. So kailangan yung final survey. Para ma-sure sino yung babalikan. Pabalik-balik, di ba?
Kuan ba? Nakuha ba? Nakuha ba? Oh. So alam niyo na yung final survey. May ma-answer na kayo. Bakit kailangan ang final survey? Para malaman sino yung mga ebidensya na dapat balikan. Then ang pinaka-last din is release the crime scene. So if ever wala nang balikan, wala na kayong balikan ng mga evidence, so i-release nyo na lang. Diba? Pakawalan nyo na lang. Ano pa ang silbi ng balik-balikan pero hindi pakawalan? So hindi, release the crime scene. Sino ito si Jim Castillo? Kawawa ka naman. Ha? Oo, ka naman. Pass lang. So, ito release the crime scene. Pinaka-importante itong release the crime scene. I-release nyo sa tamang tao or i-release nyo upang pakasalan. I-release nyo yung ebidensya, di ba? Hindi yung hindi yung iba. I-release nyo sa tamang tao. Kasi ikaw ang hindi tama. So, i-release yung evidence para magamit as evidence in court. Di ba? I-release sa investigator on case. So, okay na tayo dyan. Briefing, investigation, kailangan mandatory. Mandatory briefing. So, ang IOC at yung yung investigator on case is kailangan i-brief ng first responder. Bakit? Kasi itong first responder yung nakauna, di ba? Siya yung nakauna sa area. Siya yung may idea ano yung nasa area, ano yung incident. So kailangan niya i-brief yung investigator on case. Kasi itong investigator on case hindi sila magkasabay. Kasi ang first responder sila yung pumupunta sa incident. If ever na nila, na determine na nila na may talaga na incident, may mga crime incident na nandyan. So, tsaka lang niya tatawagin yung IOC. Sana uwi nakauna. Parang hugot ng mga taong to So, maraming hugot sa kana. So, importante din itong mga hugot kasi dito tayo open yung brain natin. So, hindi ko naisip yung nakauna. Brilliant mind itong ano ito? Sino ba to? Sino ba yung nagawa na sa nakauna? Hindi ko naisip yung nakauna. So, ang first responder yung nakauna. So, kailangan niya i-brief yung IOC para makuha niya yung mga detalye. Then, the IOC immediately magtawag siya for the suko if ever may mga ebidensya na kailangan i-preserve. So, yung una is first responder. If may may evidence talaga, for example, ang example nito, if ever may may na-receive na may nakitang patay, di ba? So, hindi yan basta-basta i-assume na pinatay talaga, di ba? Kasi may mga namatay lang through accidental, di ba? Through through suicidal, nagkuhan siya nagikog, sabi siya pa nagikog. Nagkuhan siya nag-suicide. Then may mga kwan din na through accident lang, di ba? So walang crime, di ba? Walang crime incident, di ba? Namatay lang through natural lang, through illness. So walang makikita natin na insidente na crime, na involved ang crime. So hindi na kailangan ang IOC, di ba? If ever may nakitang patay, dayon na-determine ng first responder na hindi siya pinatay, namatay lang siya, natural, di ba? Or suicidal lang, suicide, or aksidente lang, namatay, nabanggaan. So, hindi na kailangan, for example,
So, hindi na kailangan ang investigator on case. Diba? Kung hindi siya homicidal, kung walang crime incident. So, yung first responder lang yung mag-photograph, di ba? So, ito yung kuha ng FR. So, may mga kuha na ganyan, isa-assist. So, if ever may mga sa exam, makita niyo sa exam na if ever nagkuha siya, nag-respond, then yung respondihan niya is hindi pinatay. Di ba? Through kuan lang, through suicide lang. So, ang kuha nyo is hindi na tatawagin ang IOC. Diba? Hindi na kailangan ang presence ng IOC, investigator in case. Sa kuha naman, sa IOC, hindi na kailangan ang suko. Tatawagin if ever walang i-preserve na evidence. So, may mga rules kasi sila eh. May mga rules na ginagawa. So, initial preliminary investigation, preliminary survey is the main objective, determine the boundary. Diba? Pinaka-importante din ito sa preliminary survey. Bakit magsusurvey? Diba? Para ma-determine mo saan, di ba? Saang boundary ka lang na magkukuha ng ebidensya. Diba? So, to determine the boundary of the crime scene. Diba? To do this, the IOC must make a general assessment, i-assess niya, take a cautious walkthrough of the area, then take extensive notes to document important factors. So, ito yung pa niya. So, ang purpose ng preliminary na survey is to determine asa taman, diba? Yung boundary, diba? Kung saan yung mga ebidensya, diba? So, ito yung purpose ng preliminary survey. Then, IOC must let the SUCO team leader establish the command post. So, after for example, nandiyan na yung nandiyan na yung SUCO team, diba? So, the SUCO team leader will establish tinatawag na command post. Bakit? Bakit i-establish itong command post? Ano ang purpose? Ang purpose itong command post is para diyan ilalagay yung mga evidence na na-collect, diba? Para secure yung ebidensya, diba? Diyan ilalatag yung mga evidence para secure yung ebidensya. So, yan yung purpose bakit may tinatawag na command post, diba? Then IOC must turn over the crime scene. Kailangan may coordination slip must be accomplished properly. So, may form diyan, diba? Nasa makita siguro sa SOP, di ba? PNP SOP. So, may mga form na i-fill up ng investigator on case, di ba? Ang kuan yan is coordination slip na nag-coordinate talaga sila sa SUCO. Then, ito yung briefing. So, i-brief na ng IOC ang itong SUCO team leader. So, ano yung extent sa area, diba? The personnel and the equipment na kinakailangan. So, kailangan ba ng fingerprint kasi may nakita ang investigator on case na may kwan dyan, may mga fingerprints sila na area. So, dito sila magbe-brief, diba? Specific assignments sa team. So, magbe-briefing sila. Pinaka-importante talaga itong briefing. Diba? Kaya kung walang briefing, so hindi alam ng SUCO ano yung gagawin nila, diba? Ano yung ipaprocess nila. So, ano ang gagamitin nila ng mga expert. So, importante talaga itong briefing. Then, what do we call with the process of reenacting how a crime occurred basing on rational theory?
So may tinatawag tayong crime reconstruction, crime scene reconstruction. So a procedure necessary for establishing the modus operandi of the culprit. So ito 'yon, di ba? May tinatawag tayong crime scene reconstruction. I-reconstruct yung area if ever through evidence na nakuan. Through evidence na nakita dira na area, di ba? Para ma-establish if may kuan talaga, may modus operandi, di ba? Ano itong tinatawag niya na modus operandi? Ang modus operandi is the method of operation. So paano ginawa, di ba? Paano ginawa yung incident, di ba? Paano ginawa ng suspect yung ang pagpatay, di ba? Ang pag-robbery. So ito yung modus operandi. So ang purpose itong i-reconstruct yung crime is ma-determine if may modus operandi. If ma-determine na may modus operandi at itong modus operandi na ito is ano yan, anong tawag yan? Similar to other groups. So sila na yung magiging suspect natin, di ba? Kasi yung similar lang yung ginawa. Paano ginawa yung crime, di ba? For example, may mga na daan, may mga naka-establish na ano yan, for example natin Bukas Kutsigang, di ba? Grupo yan sila. So if ma-determine na yung paano ginawa ng Bukas Kutsigang yung nila method of operation, so pareho lang sa new crime, so sila na yung suspect, di ba? So nagkuhan sila na, di ba? Pareho lang sila ng tinatawag na modus operandi. So pinaka-importante din itong crime scene reconstruction para malaman yung modus operandi. If malaman, so makuha natin, ma-identify natin sino yung possible suspects. Diba? Kasi pareho sila ng modus operandi. Then what approach involves collecting into first to have the basis in making a theory of how the crime was done? So ano yung approach, diba? Inductive reconstruction. So ano yung ano itong tinatawag na inductive reconstruction, diba? Diba? From the word, i-collect ang information pinakauna, diba? Pinakauna mong i-collect yung information from specific na information gina-collect nimo para makakuan ka, makabuo ka ng the whole picture of the crime, diba? So ito yung tinatawag na inductive reconstruction. So from collecting the information first, diba? Ano yan? Collecting the information first. Ano ang kuha ng biktima? Kuha niya, pangalan niya, di ba? Pangalan ng suspect. So, ganyan, di ba? Ito yung inductive reconstruction. From specific to general idea. Di ba? Deductive approach naman, ano itong deductive approach? From general to specific. So, meaning, hindi ka pag-imbestiga mo, hindi mo ano yan? Hindi ka nag-start sa information ng mga suspect, ng mga witness. So, nag-start ka sa mga evidences. So, ganyan yung deductive, di ba? Nag-start ka sa mga ebidensya, nag-start ka sa ano yung yung area. So, nag-start ka dan. From general to specific. Diba? Nag-start ka sa mga area bago ka pumunta sa specific na ipangkulit yung mga information ng suspect at ng witness. So, yan yung yan yung sa inductive and deductive reasoning. Diba? Ang inductive from specific to general. From the information of the witnesses na imbestiga mo, to the crime scene. Diba? Pakuan siya pag ganyan. Diba? Specific siya to general. So,
So, yan yung inductive. Ang deductive naman, from general, inuna mo yung area, nag-study ka, ano yung mga ebidensya na nakita mo sa area, from the specific na kinulik mo yung mga info, di ba? Mga info ng witness and suspect. So, yan yung deductive. Pragmatic naman, it is a practical rather than theoretical, di ba? Practical means ang ginagamit. General approaches of the CSR, deductive. So, discuss na rin to. If there are two approaches in crimes reconstruction and there are also two kinds of reenacting what happened, what are the two kinds of crime reconstruction? Itong physical reconstruction, the mental reconstruction. So, when you talk about the physical reconstruction, nag-base ka sa mga nakikita mo, di ba? Sa mga evidences. So, mag-break sana. Oh, mag-break muna tayo. Ano yan? Buti, sinabi mo. Kuha na tayo eh. Kuha na tayo sa pag-discuss na, di ba? Mag-break muna tayo. Mga, yan ba? 50 minutes. 50 minutes. Balik tayo. Okay na ba? Coffee break. Ano yan? Snack. Tae ba dyan? Sige, mo. Ano yan? Muni-muni muna, ya? Mag-isip muna sa mga ano yan, mga G8-B8. Sige, Asusina. Sige, kuhan na tayo. Break muna tayo. 15 minutes na nakita. So, yan yung kuhan. Physical reconstruction. While itong mental reconstruction is through the mind, di ba? Imagine ka ano yung mga posibleng mga nangyari dito sa area. So, ito yung sa mental, di ba? Parang kuan eh, parang imagine ka, di ba? Nabigyan kayo, di ba? Ganyan. Pareho din dito sa mental reconstruction, di ba? Ini-imagine mo lang kung ano yung mga nangyari sa isang area, di ba? Through evidences na nakita mo. Well, itong physical reconstruction, physically talaga na ginagawa nila ang pag-reconstruct, di ba? Kung saan pumisto ang suspect, saan ang biktima. So ganyan yung sa kwan, makita natin sa physical reconstruction. So kita yung physical mental. Then what approach involves the collecting information first to have basis in making a theory of how the crime was done. So what approach? Inductive Japon, di ba? Once na ikuha mo mga information, di ba? So inductive gina. From specific, as I have kuhan kanina, as I have said, di ba? Na from specific to general. Una ka sa mga information, di ba? Gathering of information of the witnesses and the suspect. Then, follow, going to the, sa area, di ba? Mga evidences na nandyan. So, yan yung sa inductive reasoning. Mag-start ka sa specific, di ba? Specific information. Then, what is the general SOCO procedure in bombing cases? No? Even may mga bombing cases, di ba? Kasi, usually, yung mga sakuan, if even may bombing cases, like diri sa kuan, sa Mindanao, yung mga ebidensya is kuan sabog lahat, di ba? So, wala kang makikita na mga ebidensya na buo. So, the EOD, so EOD yung pinakauna, ha? If may bombing cases. Take note nyo na if may bombing cases, paglabas ito sa board exam, pag may mabumba na sumabog at may mga nangamatay, ha? May mga physical evidence yan. So, hindi pwede na ang
mag-una is ang suko sa area, di ba? So yung tatawagin ng first responder, ang una is EOD, di ba? Kasi sila yung mag-clear sa area if may sasabog pa na bomba. So EOD yung pinakauna, di ba? For the purpose of clearing the area sa mga posibleng mga kuwan pa, sasabog pa na bomba. So EOD yung pinakauna. Then if kuwan na, ma-clear na, saka lang pupunta yung suko team para i-kuwan yung mga ebidensya, i-preserve at i-collect. Diba? So, yan na. Ibaming cases, EOD yung uuna. Diba? EOD talaga. For the, ano mang meaning EOD? Kalimut ko. Ordinance Division na eh. Executive Ordinance Division. Basta EOD. Sila yung kuwan sa mga pang-expert. All evidence collected from the area must be pre-cleared. Diba? Kaya yung sinabi ko, pre-cleared siya. Diba? By the EOD personnel prior to documentation. So, yung EOD talaga yung mag-uuna. What is the general SOCO procedure in suspected or recorded CBRN? Ano itong CBRN? Diba? We talk about CBRN, ito yung mga chemical, biological, radiological, and nuclear na mga situation. Diba? For example, sumabog yung kuwan sa nuclear plant. Diba? Ganyan. Yung mga radiological na plant. So, ito yung mga CBRN. So, the SOCO team must directly coordinate with the BFP. Diba? Itong mga kuwan nila. BFP before conducting CSI. So, sila yung makiklear. Diba? Pag may mga, for example, sumabog yung sa mga chemical, biological na mga plant. So, yung BFP. Diba? So, in mass victim situation, the SOCO team must act as the first responder to the EDVI. Ano sino yung EDVI? Interim Disaster Victim Identification Task Group. So, of the PNP Crime Laboratory. So, kuhan sila. Mag-act sila as first responder. Tsaka nila ibibigay sa IDVI. Diba? Ano itong mga kuhan? Mga mass victim. So, ito yung mga biktima ng mga calamity, di ba? Yung maraming mga nangamatay sa baha. So, ito yung kuhan. IDVITG. Ang purpose nito ng SOCO is para hindi mag-file ng case, di ba? Para ma-identify sino yung mga biktima. If ever hindi na-recognize. Ito yung kuhan. Sa mga disaster ng mga victim, di ba? Example, nalunod, di ba? Sa mga baha, sa mga bagyo, sa earthquake. So, yung SOCO team, yung una, sa kanila ibibigay sa EDVI o itong Interim Disaster Victim Identification Task. Sila yung ang kuha nila, yung role nila is to identify the victim para ma-recognize ng kanilang family. Diba? Kung sino yung mga nangamatay. Diba? Ma-identify yung mga victims. Kasi kuha nito maraming victim kasi. So, hindi na ma-recognize kasi yung iba na kuha na ng ulo. Diba? So, yung iba is kuha na yung face, un-recognize na. So, ito yung kuha niya. Ito yung procedure ng SOCO. Sila yung ang mag-respond, then ibibigay nila sa IDVI-TG or the Interim Disaster Victim Identification Task Group. Then, what are the conditions of the human
human body that can help investigators in estimating the time of death. For example, may pinatay, so ano yung mga mga conditions, di ba? Scientifically. So, dito na natin makikita yung mga ito, di ba? Observation that may indicate immediate signs of death. Napatay na, cessation of the breathing. So, nag-stop ng breath. Cessation of the pulse, yung kanya, yung sa heart, di ba? Loss of the eyeball, pupil reaction. So, maraming identification, loss of the eyeball. So, loss of the body heat, o kung na, cold na siya. Cold na, di ba? Loss ng body heat. So, indication yan na, kung na, nag-exist na yung death. Di ba? Loss of muscle flexibility. So, meaning, dili na flexible ang muscle. Then, loss of skin tone. Skin tone to hindi nakita. Skin tone. So, meaning, putla na. Diba? Loss of skin tone. Putla na yung bangkay. Yung katawan. Then, review tayo dito. Diba? The following are the changes that can take place in the body within 24 hours after death. Except, so 24 hours, diba? It means 24 hours. So ano dito? Ano yung kung dito? Na makikita, di ba? Changes of the body after death. So meaning, patay na talaga siya. So makikita dito is itong putrefaction. Kasi itong putrefaction, 24 hours pataas pa ito, di ba? Meaning, kung na, decompose na, di ba? Na-decompose na yung mga tissues, di ba? Kinain na ng mga bakterya. So, ito yung putrefaction. Well, itong mga body cooling, rigor mortis, hypostasis, rigor mortis, makikita ito before 24 hours, di ba? After death. So, makita ito 3 hours after death, 6 hours after death. So, pag 24 hours pataas na, so kinakain na ng mga bakterya yung mga tissues, di ba? Yung mga body tissues. So, na-decompose na yung body, di ba? Yan na magsisimula yung mga amoy, di ba? So, ito yung putrefaction. Then, what occurred after death when the muscles become stiff, usually starting about 2 to 6 hours after death? Stiff, meaning, hard na, di ba? Yung mga muscles niya. So, ano ito? Postmortem rigidity, di ba? Kasi itong cadaveric spasm, makikita natin ito if may presence ng ng struggle, di ba? So makikita lang ito sa specific group of muscles itong cadaveric spasm. Ano yung specific specific group of muscles? For example, dito, di ba? Specific group of muscles. Hindi lahat ng muscles sa katawan, di ba? So, diyan lang yung makita yung cadaveric spasm. At makikita lang yan if ever may signs of struggle. So meaning, anong Tagalog niya? So, gumamit ng pwersa yung namatay before siya namatay. Diba? So, ganyan yan, cadaveric spasm. Gumamit ng kuan, ng pwersa before siya namatay. So, lalabas diyan ang cadaveric spasm kasi may struggle yung muscle. Diba? Yan yung cadaveric spasm. Yan yung kaibahan ng cadaveric spasm at postmortem rigidity or rigor mortis. So, itong B is kuan din ito. Other term nito is rigor mortis, di ba? Or cadaveric rigidity. Diba? Ito 'yon, di ba? Ang kuan nila, difference nila sa cadaveric spasm, ang cadaveric spasm is specific group of muscles lang, di ba? Dito lang na area or dito lang na area, while itong rigor mortis or itong B is lahat ng muscles sa katawan is kuan na. Ano yan? Rigid na, di ba? So, ito yung kuan nila. Difference.
ng post-mortem rigidity at cadaveric spasm. So sa cadaveric spasm, may possibility na pinatay yung tao. Bakit? Gumamit siya ng pwersa. Diba? So one of the yan. One of the angle in investigation, di ba? Kikita natin na mga anggulo na if may cadaveric spasm, gumamit siya ng lakas. So, meaning may struggle, di ba? If may struggle, may posibilidad na dinidepensahan niya ang kanyang sarili sa pumapatay sa kanya, di ba? So, ganyan ang cadaveric spasm. So, specific group of muscles lang ang tumitigas, di ba? Specific group of muscles yung tumitigas. After death yan, di ba? Hindi yung tumitigas na before and death, di ba? So, yan yung kaibahan ng cadaveric spasm at post-mortem rigidity. Cadaveric spasm, specific group of muscles, post-mortem rigidity, lahat ng katawan, di ba? Ang post-mortem rigidity, natural lang yan, di ba? Natural lang yan na lalabas after death. 2 to 6 hours. Either namatay siya, homicidal ba, pinatay, either namatay siya through aksidente, or nagkuhan ba siya suicide, or natural death lang, lalabas talaga itong post-mortem rigidity. Well, itong cadaveric spasm, hindi hindi lahat ng mga namatay is makikitaan ng cadaveric spasm. So makikitaan lang ang cadaveric spasm if may signs of struggle, diba? Signs of struggle sa kanyang specific group of muscles. So if ever may struggle, so may posibilidad, di ba, na anggulo na pinatay siya. So ito yung ibahan ng cadaveric spasm at post-mortem rigidity. Ang post-mortem lividity naman or livor mortis, ito yung sa dugo, di ba? Hindi sa muscles, di ba? More on the blood. So meaning kung saan dependent portion sa gravity yung body, di ba? Diyan lalabas yung post-mortem lividity, di ba? Diyan magsisitol yung mga dugo. Dahil sa gravity yan. Then mag-create ng color. Different color. Yung dugo, di ba? Sa magsisitol na saang part na body wherein kuan siya yung gravity is kuan siya nakalagay, di ba? So yan yung post-mortem lividity, livor mortis. So makikita din dito sa post-mortem lividity if ever yung body is transfer, di ba? So hindi nakita yung body kung saan yung original place kung saan siya pinatay. Kasi makikita na hindi diyan nakalagay yung post-mortem lividity. So hindi ganyan yung kanyang posisyon nung namatay siya. So ito din yung gamit ng post-mortem lividity, di ba? Makikita if transfer yung body, di ba? So makita, di ba? Then ito namang pallor mortis, ano itong pallor mortis? So mga kwento sila mga grupo ni mortis, di ba? Livor mortis. Other term nitong post-mortem lividity is livor mortis, di ba? Mamortis to sila. Brotherhood ng mamortis, di ba? Pallor mortis naman, nagki-create ng crystallize, di ba? Yung skin. So ito yung pallor mortis, di ba? Kung sa Bisaya pa, gisinaw, di ba? Shine. Nag-shine yung skin. Ito yung pallor mortis. So, ito yung sinabi ko kanina, sina mortis. Algor mortis naman, ito yung changes of the temperature, di ba? From init, naging malamig na. Di ba? From init, naging malamig. Yung katawan, di ba? After death. So, cooling of the body after death. So, ito yung algor mortis. Livor mortis, ito yung sinabi ko kanina, yung skin is, di ba?
yung blood will magsitol siya kung saan yung dependent part ng gravity. Diba? Kung saan nakadepende ay yung gravity. So, rigor mortis yan. Rigor mortis naman, sinabi ko ito kanina, rigidity, di ba? So, 2 to 6 hours after death, yung kuha natin, ano yan? Yung protein is na coagulate, di ba? Na kuha sila sa Tagalog pa. Batik-batik ba yan? Batik-batik, di ba? Batik-batik. So, na-hard yung muscles. Then, nawawala ito 24 hours. Di ba? Itong rigor mortis. Ay, kuha din. Hindi 12 hours. 12 hours. Kasi, mag-start na yung secondary toxicity wherein nawala na yung itong kuan rigor mortis, lalabas na itong softening of the body, di ba? Magluya ng body, di ba? So ito yung kuan 2 to 6 hours, then mawala 12 hours itong rigor mortis. So when the temperature of the dead body suddenly rises due to rapid and early putrefaction changes of some internal changes, the cadaver is undergoing, ano ito? Caloricity, di ba? Rapid and early putrefactive changes. So meaning, nagsugod na ang putrefaction. So caloricity na. Post-mortem caloricity. Changes or some internal changes, the cadaver is undergoing post-mortem caloricity. So ito yung post-mortem caloricity. Ang temperature of the body na pala, di ba? Suddenly rises due to rapid and early putrefaction. Giinit siya, di ba? Uminit siya ng bigla kasi yung ano yan, may mga putrefactive changes wherein yung mga bacteria is kinakain na yung mga tissue. So ito yung post-mortem caloricity, di ba? Meaning giinit siya. Uminit yung katawan kasi nag-undergo ng putrefactive changes. Ito namang ano ito post-mortem toxicity. So pag matay ang tao, so kuan siya, may tinatawag na nagsusufining yung muscle niya. So 1 to 2 hours yan. Then after 2 to 6 hours naman, tsaka lang mag-start itong rigor mortis. So mas una yung post-mortem toxicity, di ba? Kaysa rigor mortis. So dito tayo sa one which refers to the dehydration of the whole body which results from the severing unusual preservation of the body. So nawala na yung mga fluid sa katawan. So bumubuo na siya ng ano ito, mummification, di ba? Yung body is nawala na yung mga fluid, so then ma-preserve kasi hindi na siya kakainin ng bakterya. Why? Kasi itong mga body fluid, ito yung target ng bakterya. Bakit mabubuhay yung mga bakterya? So if ever mawala itong mga body fluid, so wala nang mga bakterya na kakain sa mga tissue. So so lalabas na itong mummification, mummified, diba? So it is usually naitabo sa mga hot place, katong mga lugar, mga init, diba? Dry atmosphere. So mummified yung katawan kasi yung body fluid is nawala na, diba? At wala nang kakainin ang bakterya ng mga tissue. So yung mummification. Then, when there is a need to conduct post-mortem examination of the victim, but this remains already buried, the concerned authorities must seek exhumation, di ba? If ever nabari na ang biktima, then
may lumabas na mga ebidensya na itong biktima is nakuan pala, nalason, di ba? So ano yan? So kailangan i-examine, di ba? Examine yung nabari na. So it must be kailangan magkuan muna. Mag-secure ng request sa authority para makuan siya. Mag-conduct sila ng exhumation. So i-kuan yung biktima sa Tagalog yan. Anong kuan? Exhumation. Parang kukunin sa libingan, di ba? So exhumation. So hindi ka basta-basta makandak ng exhumation if ever hindi ka magsisecure ng permit sa authority, di ba? So kailangan mo na mag-secure kasi kuan pa yan eh. Marami pa yung mga procedure, di ba? Sa health, di ba? It will trigger mga health problems, di ba? So, kailangan pa mag-secure o permit before makandak ang exhumation. Aya ra pod makandak itong kuan, kaya tawag nila na exhumation if ever may mga evidences na hindi na-collect, di ba? So ito yung exhumation.